Maraming unos ang darating sa ating buhay. Pwede kang mawalan ng minamahal. Mahalaga talaga ang tatay kasi kung may problema ka, hindi mo alam, lalo na kapag isa ka lang, isang anak. O hindi kaya lumaki na kulang sa pagmamahal. Nagkaisip na lang po ako sa lula ko, wala na yung tatay namin. Pero anumang pagsubok sa buhay, kailangang magtulungan. Kailangang magpakatatag dahil gaano man kadilim ang kahapon, pwede pa rin sumilip ang liwanag ng pag-asa. Your notebook. Everybody. Ngayon. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Ituturing na isang huwarang guro si Annalyn. Pero kahit nasa propesyon pa siya ng pagtuturo, sadyang may mga leksyon daw sa buhay na natutunan lang niya nung may mga dumating na pagsubok. Ang guro ang tumatayong pangalawang magulang ng mga bata. Mantika o alin? Alam ni Teacher Annalyn ang tungkulin niyang ito sa kanyang mga estudyante. Hindi lang niya alam kung buong-buo niya ito ngayong magagampanan. Lumilipad kasi ngayon ang kanyang utak. Ang kanya kasi mismong ama na si Mang Alfredo, mahigit isang buwan nang nawawala. Ang mga kapwa-guro nga ni Annalyn, pansin na rin ang pagiging balisa ng kanilang co-teacher. Mabigat ang ano niya. Parang hindi na siya makakonsentrate. Siyempre sa mga gawain sa classroom. Earlier, wala pa na umpisang klase. Nandoon na siya. Pero nung nawala na ang papa niya June 1, hindi na niya naasikaso ang classroom niya. Hinanap ng aming principal. Wala siya. Yun pala, linihim lang doon sa amin na nawawala nga yung papa niya. Tapos tanghali nalaman namin na nawawala nga yung papa niya. Saka namin nalaman. Tapos nung time na iyon, pinauwi namin mga bata. Tinulungan namin sa maghanap. Hindi raw talaga dito sa Maynila nakapirmi ang tatay ni Annalyn. Maging ang kanyang ina na si Aling Calixta, mula Aklan, lumuwas lang daw ang mga ito sa Taguig para masilayan ang una nilang apo sa nag-iisa nilang anak na si Annalyn. Dito na rin sana nila ipagdiriwang ang ika-60th birthday ni Mang Alfredo sa June 9. Pero gabi ng May 31, bisperas bago nawala si Mang Alfredo, tila ba may pangitain na raw ito. Nung gabing bago siya mawala, nag-inuman pa yan sila. Isang mucho lang na sila nanay at saka yung asawa ko. Nagtatawanan nga sila, tapos yun, ewan ko ba't kinurot-kurot ko yung mukha niya ni Papa. Kinaumagahan, nawala na si Mang Alfredo. Kada umaga, nagpapainit siya, nag-exercise. Ngayon, kumpiyansa rin kasi ako pag nakakalabas siya ng bahay, nakakabalik naman. Kaya lang nung oras na yun, di na nakabalik. Umuwi ako ng bahay kasi magbabayad ako ng tubig. Malapit lang din dyan sa bahay namin. Nagtataka kami, wala, mga 12 na wala pa rin. Sinabihan ako ng nanay ko na bakit si Papa mo wala pa? Yun. Hinano na namin, nagpatulong na ako sa barangay satellite. Nilibot na namin yung mga building, wala pa rin. Kaya ang masaya sanang kaarawan ni Mang Alfredo, naging petsa ng pighati. Kasakit sa agad, di ba? Ayaw ko. Hindi ko na maisip Si Annalyn, sinisisi ang kanyang sarili.
Dapat hindi ko na lang talaga siya pinasama eh, kung ganun na lang yung nangyari. Parang ako may kasalanan. Ako talagang may kasalanan kasi dapat hindi na lang sila pinapunta ni nanay. Ako na lang dapat umuwi sa Aklan eh, kaya lang may klase ako, may trabaho. Yun po. Nagsisisi talaga ako ng malaki. Samantala, ang kabiyak ni Mang Alfredo na si Aling Calixta, lagi ring balisa. Wala na ako sa sarili ko. Kaya wala nang, parang pag umiyak ako, wala nang luha. Naubos na siguro. Malungkot. Parang hindi katulad nung nandyan siya. Pagising sa umaga, nagtatawanan kami. Tapos si nanay, nagbibiruan sila. Hindi kasi yan sila nag-aaway. Mula nung nawala ang ama kasama ang kanyang asawa, kung saan-saan na daw naghagilap si Annalyn, ngunit hindi pa rin sila sinuswerte. Sa ganitong mga pagkakataon, kinakalamay na lang ni Annalyn ang kanyang kalooban sa paghahanda ng paboritong lutuin ng kanyang ama. Mahalaga talaga ang tatay kasi kung may problema ka, hindi mo alam, lalo na kapag isa ka lang, isang anak. Siyempre, mas maganda yung kumpleto kayo sa isang pamilya. Kasi pag wala ang isa, wala. Parang parang hindi masaya. Kaya nga yung asawa ko minsan parang tulala rin eh. Sabi niya, nasaan na kaya si Papa ngayon? Kung ano na yung kinakain niya. Dalawang masaya sanang okasyon ang napalitan ng kalungkutan dahil sa pagkawala ni Lolo Alfredo. Una, ang pagkasilang ng kanyang bagong apo. Pangalawa, ang kanyang kaarawan mismo. Kaya si Annalyn at si Aling Calixta, abot langit ang panawagan. Pa, kung saan ka ngayon, umuwi ka na. Namimiss ka na namin. Si nanay hindi makatulog eh. Naiisip ka. Umuwi ka na pa eh. Gusto ko na makauwi. Yung apo mo naghihintay. Alfredo, umuwi ka na dito. Magpahatid ka na lang kung pwede. Kung sino mang nakakup-kup sa iyo, maawa naman. Sinimulan na naming hanapin si Mang Alfredo. Ayon kay Annalyn, Alfredo Sanchez Billones ang buong pangalan ng kanyang ama. Nasa 60 anyos na raw ito ngayon. May bungi ito at meron ding ginto ang ngipin nito sa harapan. Hanggang sa napadpad kami sa luwalhati ng Maynila sa Parang Marikina, laking gulat namin na may kliyente silang nagngangalang Alfredo Billones. Higit sa lahat, meron itong gintong ngipin. June 7 ang kasalukuyang taon nung nakita raw si Mang Alfredo na pagala-gala sa Manila City Hall. According sa repairing party, nakita daw si Lolo na nagloloitering sa Manila City Hall. So nakita sila ng mga kasamahan namin sa DSW Central Office. So dinala siya sa reception action para for temporary shelter kasi hindi nga masabi ni Lolo kung saan yung kanyang address. Sa kabutihang palad na turnover si Mang Alfredo sa shelter na ito, napansin din ng mga social worker na unti-unti nang nawawala ang alaala ng matanda. Kung kayo nagpunta ng Maynila, may dadalawin po ba kayo? Mayroong punta ko Manila, 1972. Punta ko Manila, pero mag-aarap masaya, 20 pesos na. Napag-alaman din namin na ang pagnanais daw ni Mang Alfredo na magtrabaho ang naging dahilan ng kanyang pagkawala. Tinanong ko din siya bakit siya nakuha sa City Hall. Sabi niya, kukuha daw siya ng sedula kasi kailangan daw niya yon para mag-apply ng trabaho. Oo. So, yun ang kanyang gusto pa rin niya siguro magtrabaho. Pobreng-pobre nga daw siya ngayon kasi ibig sabihin niya wala siyang pera.
Hindi po kayo naghahanap ng trabaho? Nahanap ay wala rin. Ano po yung nahanap niyo po? Kahit ano, kusilero sa restaurant pwede. Kumukupas man na ang kanyang memorya, may naikukwento pa rin daw ito tungkol sa kanyang pamilya. Madalas niyang kinukwento, yun nga, mayroon daw siyang anak na isa na teacher, tapos mayroon daw siyang 4 na buwan na apo, babae daw yun. So talagang andun yung kanyang na maibalik siya sa kanyang pamilya. Higit pa sa mga detalyeng ito ang ipapaalala namin kay Mang Alfredo. Ipapaalala rin namin sa kanya na may pamilya siyang nagmamahal at naghihintay sa kanyang pagbabalik. Up next, wala pang isang oras, natatnan na namin si Annalyn na nagtuturo. Walang kamalay-malay na narito na ang kanyang pinakahinihintay. Your notebook. Everybody. Nung araw ding yon, isinama namin sina Mang Alfredo at ang social worker sa eskwelahan kung saan nagtuturo si Annalyn. Okay, so kahapon, napag-aralan natin ang tungkol sa baha. Wala pang isang oras, natatnan na namin si Annalyn na nagtuturo. Walang kamalay-malay na narito na ang kanyang pinakahinihintay. Your notebook. Everybody. Si Annalyn, luha at hagulgul na lamang ang nasambit. Bobo, huwag ka na nga alis eh. Nabangat kami kimo. Si nanay hindi makatulog sa gabi. Sa gabi pag umuulan, naalala ka namin ni nanay kung nakatulog ka ba ng maayos. Si Mang Alfredo naman, para bang hindi makapaniwala sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Nagpapasalamat po ko sa GMA. Maraming salamat po. Kumpleto na po pamilya namin. Ingatan ko na po tatay ko. Sumunod naming sinamahan ang mag-ama sa kanilang pag-uwi, si Aling Calixta. Wala ring ideya na sa araw na ito, makakapiling na niyang muli ang kanyang asawa. Ay! Oh, my! Pindo bang payat-payat? Saan ka ba Sa pagkakataong ito, si Mang Alfredo tila pipi pa rin. Pero si Aling Calixta ayaw nang pakawalan ang kanyang asawa. Hindi ka nagbalik. Hindi ka nagpalis. Bakit ka na umalis? Tinatawag ko ng nanay kong tatay ko. Kahit patay na sila para tulungan tayo. Salamat sa anak ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayun nga po mo. Ayun, pero may mga apektado din yan sa iyong pagkawala. Masaya na ako. Hindi na ako. Malungkot. Makatulog na kami.
Naudlot man ang ilang mga okasyon sa pamilya ni Mang Alfredo, hindi pa naman huli ang lahat at sa pagkakataong ito, may mas malalim silang dahilan para magdiwang. Up next, sumasabay sa pagbuhos ng ulan ang pagdadalamhati ni Dante. Kapag ganito raw kasing tumatangis ang langit, nanunumbalik sa kanya ang malulungkot na alaala ng kanyang kabataan. Kasama na rito ang katotohanang 26 na taon na niyang hinahanap ang kanyang amang si Mang Leonardo. Kasi ibig sabihin niya wala siyang pera. Hindi po kayo naghahanap ng trabaho? Nahanap ay wala rin. Ano po yung nahanap niyo po? Kahit ano, kusilero sa restaurant po rin. Kumukupas man na ang kanyang memorya, may naikukwento pa rin daw ito tungkol sa kanyang pamilya. Madalas niyang kinukwento, yun nga, mayroon daw siyang anak na isa na teacher, tapos mayroon daw siyang 4 na buwan na apo, babae daw yun. So talagang andun yung kanyang na maibalik siya sa kanyang pamilya. Higit pa sa mga detalyeng ito ang ipapaalala namin kay Mang Alfredo. Ipapaalala rin namin sa kanya na may pamilya siyang nagmamahal at naghihintay sa kanyang pagbabalik. Up next, wala pang isang oras, nadatnan na namin si Annalyn na nagtuturo. Walang kamalay-malay na narito na ang kanyang pinakahinihintay. Your notebook. Everybody. Nung araw ding yon, isinama namin si Mang Alfredo at ang social worker sa eskwelahan kung saan nagtuturo si Annalyn. Okay, so kahapon, napag-aralan natin ang tungkol sa baha. Wala pang isang oras, nadatnan na namin si Annalyn na nagtuturo. Walang kamalay-malay na narito na ang kanyang pinakahinihintay. Your notebook. Everybody. Si Annalyn, luha at hagulgul na lamang ang nasambit. Bobo, huwag ka na nga alis eh. Nabangat kami kimo. Si nanay hindi makatulog sa gabi. Sa gabi pag umuulan, naalala ka namin ni nanay kung nakatulog ka ba ng maayos. Si Mang Alfredo naman, para bang hindi makapaniwala sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Nagpapasalamat po ko sa GMA. Maraming salamat po. Kumpleto na po pamilya namin. Ingatan ko na po tatay ko. Sumunod naming sinamahan ang mag-ama sa kanilang pag-uwi, si Aling Calixta. Wala ring ideya na sa araw na ito, makakapiling na niyang muli ang kanyang asawa. Ay! Oh my! Pindo ba? Payat-payat. Saan ka ba Sa pagkakataong ito, si Mang Alfredo tila pipi pa rin. Pero si Aling Calixta ayaw nang pakawalan ang kanyang asawa. Wala ka nagbalik.
Pinapatawag ko na ang nanay ko, tatay ko. Kahit patay na sila para tulungan tayo. Salamat sa anak ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayun nga po mo. Ayun, pero may apektado din yan sa iyo pagkawala. Masaya na ako, hindi na ako, malungkot. Makatulog na kami. Naudlot man ang ilang mga okasyon sa pamilya ni Mang Alfredo, hindi pa naman huli ang lahat at sa pagkakataong ito, may mas malalim silang dahilan para magdiwang. Up next, sumasabay sa pagbuhos ng ulan ang pagdadalamhati ni Dante. Kapag ganito raw kasing tumatangis ang langit, nanunumbalik sa kanya ang malulungkot na alaala ng kanyang kabataan. Kasama na rito ang katotohanang 26 na taon na niyang hinahanap ang kanyang amang si Mang Leonardo. Marami ng pinagdaanang unos sa buhay ang magkapatid na Dino at Dante. At sa lahat ng labang ito, kakampi nila ang isa't isa. Wala kasi silang makakapitang magulang. Sumasabay sa pagbuhos ng ulan ang pagdadalamhati ni Dante. Kapag ganito raw kasing tumatangis ang langit, nanunumbalik sa kanya ang malulungkot na alaala ng kanyang kabataan. Kasama na rito ang katotohanang 26 na taon na niyang hinahanap ang kanyang amang si Mang Leonardo. Nagkaisip na lang po ako sa lula ko. Wala na yung tatay namin. Sa lula namin kami lumaki. Sa nanay ng nanay namin. Nung mamatay siya, na ibigay kami naman ng ng nanay namin sa lulo namin, sa tatay ng tatay ko. Naiwan man sa poder ng kanyang ina sa alang-alang Leyte, hindi rin niya ito matagal na nakapiling dahil nagkaroon na rin ito noon ng bagong pamilya. Kaya sa lolo lumaki si Dante. Hanggang isang araw, nung siya'y 10 taong gulang, nakilala ni Dante ang kanyang ama. Pero umalis din daw ito agad pa Maynila para magtrabaho. Nung nadestino ulit sa Maynila, hindi na kami nagkita. Simula noon, grade 4 po ako. Hanggang sa nagkaasawa po ako. Nagkaroon ng 2 anak. Wala pa rin siya. Hindi namin alam kung saan nahanapin. Noong 1992, nilisa na rin ni Dante ang Leyte at dito sa Teresa Rizal siya nanirahan. Sa lahat daw ng mga pagsubok na pinagdaanan ni Dante sa kanyang buhay, kasakasama niya ang kapatid niyang si Dino na tulad niya, uhaw na uhaw rin sa pagmamahal ng magulang. Gaano po kayo kalapit ng kapatid niyo sa isa't isa? Malapit mo. Hindi kami naghihiwalay, hindi kami nagkakanya-kanya. Basta kung saan ako, doon siya. Mahalaga sa akin yun. Ikinasal ako, yun lang katuwang ko. Hindi niya ako iniwan. Tinulungan niya ako sa pagpapakasal ko. Tapos, dito lang siya sa akin, hindi siya maalis. Kaya, yun na lang, 2 na lang kami, hindi ko rin siya pababayaan. Ay, sobrang malapit. Di kami yan naghiwalay, simula maliit. Hanggang ngayon, wala akong ibang inuuyan dito lang. Sobra talaga. Bakit po kayo ganun kalapit sa isa't isa? Dalawa lang kami. Namamasukang katulong sa tundo ang asawa ni Dante, kaya sa tuwing wala ang kabiyak, si Dino muna ang kaagapay niya sa mga gawaing bahay. Yung mga pamangking ko, kung
aalaga pag pumapasok siya sa trabaho. Pag andito naman siya nag-aalaga. Ako na lang, akong tagaluto. Gawalis-walis, igi-igib ng tubig. Yun lang natutulong sa kanya. Bata pa lang, magkasanggang dikit na silang dalawa. Alagaan siya hanggang sa lumaki kami. Sa panganganihan, magkasama kami. Puhuli ng ibon, mga larong pambata. Yung mga hanap ng gagamba. Yun. Dalawa lang kami, hindi kami nakikihalo sa mga bata. Kami lang dalawa. At magpahanggang ngayon, inaalalayan pa rin nila ang isa't isa sa lahat ng mga dumarating na pagsubok. Gusto namin talaga mula sa tatay namin malaman kung ano talaga ang totoo. Kung ba't kami iniwanan. Tapos umabot ng ganito, hindi man lang kami hinanap. Makikita kami sa pamilya may tatay, kami wala. Ano pag-alagala. May mahirap. Kung saan-saan na raw hinanap ni Dante at Dino ang kanilang ama, pero wala pa rin daw silang amang lumilitaw. Pumunta kami Valenzuela nung sa tiyahin namin. Nagtanong. Yung huling balita niya yun, nasa Lopez, Quezon. Pag umuwi ako ng probinsya, dinadaanan namin bayan na yan eh. Paglagpas lang ng Gumaka sa Lopez. Wala mang sapat na alaala kasama ang ama, lagi pa rin nila itong inaalala. Pag mga may bagyo, siya ang naiisip ko eh. Lalo na sa bandang Quezon, pag malakas yung bagyo. Sana ligtas yung tatay ko. Sana hindi pumalaot. Hindi ako galit. Hindi may tampo lang talaga ako sa kanya. Parang pakiramdam ko, sinayang talaga niya yung panahon namin. Sinayang talaga. Nung gabi ring yon, binalikan namin sina Dante at Dino. Ramdam na ramdam pa rin ng mga sandaling yon ang puot ng bagyong Isang. Pero walang bagyo na makakapigil sa aming sorpresa. Dahil kasama ang bagong pamilya ni Mang Leonardo, dadalhin namin sila sa kinaroroonan ni Dante at Dino. Hello po. Dito ba nakatira si Dante Salvacion? Ako po yan. Ikaw nga. Ang bangon mo. Binawi agad ng mag-aama sa yakap ang 26 na taon nilang hindi sila nagkita. Sa tagal ng panahon mo. Ngayon lang tayo kita-kita. Naalala niyo pa? Sila ako na lang. Noong 1984. Ngayon lang tayo nagkita. Pero sa ngayon, kung maaari lang, hindi na tayo mag-iwalay sana. Miss na lang namin kayo. Kumusta naman ang... Okay na. Kakarakos naman. Kung ka naman naghihirap din ka. Pero basta nabubuhay ang tao eh. Pasalamatan natin talaga. Panginoon Diyos. Dito na rin isa-isang ipinakilala ni Mang Leonardo ang kanyang bagong pamilya. Ito si Kuya Dante. Bisa-bisa rin kayo ni tatay. Kaya sana huwag kayo magkinakalit ko niya. Kayo po ba, Spieta? Kuya, huwag ka nang magtampo kay tatay, ha? Hindi naman siya sa inyo nagtalikod, eh. Sana alam ko nagtatampo ka. Kasi kami pinili nila tatay. Pero kahit na anak kayo nila sa labas, hindi namin kayo tinatanggi, kuya.
Ang mga tanong ng magkapatid sa wakas, nabigyan rin ng mga kasagutan. Nawala na po na. Natakpan na nung makita ko siya. Masaya na po ako nakita ko yung tatay. Kung tatanong ko sa kanya, wala na. Dahil mas grabe pa ang hirap niya yata dinaski sa amin. Kaya kami, sarili lang hirap namin, sariling katawan sa kanya buong pamilya. Dito na rin ikwento ni Mang Leonardo ang kanyang karamdaman. Dalhin ako sa Iloilo eh. Niyanon ako ng aparato. Dito nakita ang sakit yung akala nila. Cancer. Magtulungan na lang kami para makayanan namin yung problema. Masaya kami. Sapagkat kahit sa haba ng panahon na hindi kami nakita-kita ngayon ito na ang swerte kahit ganito ng buhay namin. Masayang-masaya po ako. Tapos nagpapasalamat po sa inyo. Pagpuan niyo yung tatay ko. Sana kung pwede lang sana hindi na kami magkahiwa-hiwalay. Bawat simula may katapusan. Kaya lagi nating tatandaan, gaano man katindi ang mga unos na darating, tiyak na ito'y matatapos at matatapos din. Narito ang ilan sa mga kasong inilapit sa aming programa. Si Eva Molina, 30 years old, medyo maputi, huling nakita sa Malolos, Bulacan. Si Rodrigo Labrador, 41 years old, 5'4" ang taas, medyo mataba, huling nakita April 30, 2008 sa Santa Cruz, Manila. Si Alejandro Mutin, 32 years old, medyo payat at may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita March 25, 2008 sa Bikutan, Taguig City. Si Colin Dominguez, 16 years old, medyo maputi at balingkinita ng katawan. Huling nakita May 16, 2008 sa Barangay Tibag, Pulilan, Bulacan. Si Rolando Jones, 28 years old, may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita May 24, 2008 sa 13 Martires City, Cavite. Si John Carlos, 15 years old, huling nakita May 5, 2008 sa Cubao, Quezon City. Si Elnora Ubamo, 66 years old, may nunal sa kaliwang bahagi ng mata. Huling nakita taong 1995 sa Cavite. Si Beatriz Simon, 17 years old, huling nakita March 1, 2008. Si Mary Joy Tumalom, 15 years old, 4'9" ang taas, medyo maputi at may peklat sa ilong. Huling nakita May 16, 2008 sa Sanville Subdivision, Quezon City. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777, local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 417 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po namin at naibalik sa kani-kanilang mga tahanan. Tiyak kung patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy lamang tayong magtutulungan. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.